So ito pala yung mga rates if you plan to send from Philippines going to anywhere in the country. So basahin nyo na lang yan mga iba-ibang country. So dito sa USA, makikita nyo that's 2,906 yung first kilo. Then additional na mga kilos na is 1.5. At ganito yung calculations nila. So example nila dito is yung Japan. So as you can see, katulad lang yung actual weight sa dalawang example, pero nag-change yung price dahil sa size or dimension ng box na gagamitin. So lumalaki yung volumetric weight. So dito sa example na to, yun yung isa is nagiging 3.64 yung volumetric weight, and yung isa naman is 1.38 dahil nasa small box lang siya. Kaya ang ending, yung nangyari sa amin, nag-stick na lang kami sa small box at 3 kilos, bali yung nagkasya sa small box is 3 kilos lang. At yan, medyo madami, yung iba na naiwan na yung iba, yan yung mga naiwan, hindi na nadala yung ibang mga chichirya at yung walis dahil hindi na nga worth it, ipagpatuloy na big box ang gamitin namin. Tapos, nang dahil lang sa walis at sa junk foods dahil para magkasya sila. Pero ang ending, hindi din naman nila mapupuno yung malaking box. Kaya nag-stick na lang kami sa smaller box. So kung ano lang yung magkasya sa small box. At yun nga, ang nagkasya is bali 3 kilos lang. At yan yung mga hindi na nakasali sa pinadala nila. Yan yun, mga 4 kilos din yan. So, bali sa 3 kilos na pinadala, ang nabayaran nila is 6,018. So, mas mahal pa talaga yung shipping fee kaysa sa amount ng grocery na nagkasya sa box. Pero sulit pa rin naman, no, dahil nga, if you notice yung mga videos ko, diba, every time we buy on the Asian market, medyo pricey din talaga yung price nila, which is understandable dahil nga sa shipping fee. Kaya, at okay lang naman sa akin na kahit sa Asian market na lang sana kami magbili. Kaya lang, hindi din talaga sila kumpleto. Merong mga products ba na yung mga usually na binibili ko dyan sa Pilipinas na hindi ko nakikita sa mga Asian market dito. Kaya, ayan, need din talaga na magpa-package. This is a learning experience for me, no, and my family. So at least now, alam na nila kung paano magpadala ng package from Pilipinas to USA. And as we go, we will learn more tips and techniques next time kung paano or saan kami mas pwedeng makamura. So, yan. Then, next naman siguro, no, na need ko na i-discover is yung kung paano naman magpadala ng package from USA to Pinas dahil di ko pa din kasi naranasan magpadala ng package from Pinas to USA. So, pero nagtingin-tingin na ako, nagbasa-basa na ako, parang mas madali ata magpadala ng package from US to Pinas kaysa Pinas to USA. Yung ipapadala na lang talaga ang wala.